So, sa ngayon, mag-ano muna ako kasi ang dami ko ng hugasan sa lababo eh. Yun lang muna update ko na ngayon, no. Yung buhok ko, kakakulay ko lang kahapon. Meron naman siya dito. Parang, ay, nung isang araw pala. Oh, 3 days na pala. Parang ang ano, no. 3 days na pala tong kulay na to. Ang bilis na ano siya. Parang kita naman yung mga uban-uban ko. So, hindi ko na alam kung anong kulay talaga babagay sa akin. And never na akong babalik sa black. Kasi pag nagba-black yung buhok ko, mas visible yung pag may tumubong uban. Sa puno pa lang kitang-kita na siya. Kaya hindi talaga ako pwede na mag-black. Ever since yung mga kulay ng buhok is brown, naging brown. Eto ginawa ko lang siyang chestnut or red. Yung isa red brown kasi nung nakulayan ko siya ng dark brown, parang papunta na ulit siya sa black ay natataranta ako dahil nung may tumubo kitang-kita na naman. So binanatan ko siya ng red brown. Ngayon nung bumalik na siya sa dati, yun, bumalik na lang sa kalma ng kulay. Ito ngayon ay chestnut. So, yun lang. And high school pa lang pala ako, nagkukulay na ako ng buhok na ano, baliktad. Ang kulay ng buhok ko ng high school, kinukulayan ko siya ng black kasi yung high school ako, yung buhok ko, ang kulay ay yellow. And hindi siya kulay ha, na natural color siya ng buhok ko. Yellow and sa dulo ay namumuti na dahil nasunog siya sa dagat at sa sikat ng araw dahil bahay namin nasa tabing dagat. And mahilig ako maligo sa dagat, di ba pag maliit ka pa halos ilang oras kinakababad sa dagat, halos kinagbabanlaw. Babanlaw ko yung hapon na. And sunog na yung buhok ko dahil yung buhok ko ay hindi siya ganun ka-healthy. And bata pa talaga ako, yung dito ng buhok ko is yellowish naman sa mama ko. Tapos nung humaba siya, yung dulo no, nagpugtod-pugtod, nagputi-puti siya ba, yung as in pag hinila mo yung hibla, nagpuputol siya. Mabilis siya mag-agtas, nag-split ends. Basta marupok siya. Kasi marupok ng relasyon nyo. Ganon yung buhok ko. Tapos, so nung mga first year ko, di naman alam na bullying na pala ang tawag kasi di man uso dati ang salitang bullying sa amin. Ano lang yan, parang tukso, ganyan. Pero pag dito, big deal na pala yun. It's bullying na pala ang tawag nun. Dahil long hair nga ako and hindi pa pati-pantay yung buko, tapos maitim pa ako. At tawag sa akin ng mga kaklase ko is, ano daw ako, Serena. Serena. Tapos yung mga sa pier pa, yung mga batang pier na ang gagaling pag maghulog ng piso nagda-dive. Ganun daw kasi babad na babad daw ako sa dagat. At yung buko, at maitim din ako. So laging pero more on Serena kasi mahaba nga and puti na yung dulo. Yun yung natural ko na buhok. Sunog siya, hindi siya kagandahan tingnan dahil sunog nga. Na pagbabalikan ko sa ngayon, parang hala, pag naisip ko dati, yung babalikan ko yung dati, parang hindi man pala yung buhok ko na gano'n ngayon. Kasi parang ganong buhok ngayon, ayun yung uso. Yung medyo yellowish or ano tapos sa dulo puti-puti. Alam mo yung parang dalawang colors, parang gano'n. So, dati sa akin, parang napapangitan sila. And dati hindi rin ako aware. Parang nung nakita ko na, ay, pangit pala to. Ang ginawa ko mga second year na siguro ako, natuto akong alamin kung ano. So, nakita ko doon sa placer, may pangkulay yung hair blocking, matagal na yan. Yung shampoo and hair blocking, matagal na panahon na yan. Yun ang binabanat ko sa buhok ko. Sus, nakita ko, ang ganda ng buhok mo bilang itim. Hindi na alam, kinukulay ko. And natuto ako mag-sinungaling. Kasi ayokong malaman na nagkukulay ako ng buhok. Kasi hindi sa ikinakahiya ko yung buhok ko, pero ayoko na lang yung patuloy kang sabi na sirina, or kataw. Kataw kasi tawag sa amin yan. Kataw. Ang kataw, parang ganyan. So, first year ko naranasan yan. Ewan ko kung kumusta na yung mga boy-boy. Kadalasan kasi mga boys ang ganun. First year ako yun. Napagdadaan ako sabi, dyan na yung sirina, yun, dyan na yung kataw, parang ganun. So, sa mga babae, hindi naman nag-ano lang. Mga lalaki kasi, mga ano talaga sa pala sungog dito. So, hindi sa ikinakahiya ko siya. Kasi sa amin sa baryo namin parang natural lang kasi halos lahat ganyan naman ang buhok. Ang naiba lang kasi dahil mahaba yung buhok ko and maitim talaga ako. Kaya nung siyempre high school na parang dalaga na nga, hala, iba pala paningin nila sa akin, parang gano'n. Siguro isip nila parang ngayon na sa nakakita ng gano'n kasunog yung buhok na ang pangit talaga sa dulo, pati nga yung balahibo ko, yung dulo. Yellow yung dulo kasi nga sa sobrang init. Tapos ito pa, siguro malaking factor din dahil yung first year ako hindi talaga ako naglo-lotion ng ano, tawag nito, yung as in lotion. Alam mo yung BB oil? Any BB oil will do. Basta oil. Ganon. Yun ang pagkatapos ko sa buhok ko, ang sobra niyan, gaganyan ko, diretso dito sa kamay at sa paa. So, kaya, mas bilad kami sa init, ilang oras kami nagha-hike papuntang from bahay to doon sa boarding house sa tinitirhan namin. 4 to 6 hours or abot pa nga ng 7. Tapos sa boarding house, sa tinitirhan naman namin, everyday yan, papuntang school. Wala pa namang mga
10 minutes para 15, lakad, balikan kasi walang masasakyan. So, bilad na bilad sa araw dahil walang payong. Kaya ganun yung palahibuin yung buko dahil BB oil, tapos nakakaitim na siya. Ayoko, wala namang brand no, kasi kahit anong brand naman. Isipin nyo na kung ang mga brand dati yung mabango. Yun yung ginagamit ko eh. Ito, sobrang itim dahil nga. And yung sports ko pa pala si Kanyo is swimming. So, lalo akong nabilad na sa init at ano. So, yun. Natuto akong magsinungaling si Kanjoy na sinabi na, Labi, ang itim na ng buhok mo, ang ganda nagkulay ka. Ang sinasabi ko, hindi ako nagkulay ng buhok. Kasi parang ang big deal na panahon na yung nagkulay ako ng buhok. Kasi isip ko dati, pag nagkulay ng buhok, parang ang tanda na. Kasi may teacher ako, elementary na grade 4 teacher namin. Nagkukulay talaga siya ng buhok black kasi puro uban na in black yung kinukulay niya. So isip ko, pag nagkukulay ako ng buhok, parang ang tanda-tanda na nadating. Ang ginagawa ko, sabi ko, hindi shampoo na ginagamit ko. Yung shampoo na nakakaitim ng bukal. Pag tinanong nila ko anong shampoo, sinasabi ko lang, hair blocking shampoo. Totoo naman talagang hair blocking shampoo. Kasi shampoo nga, pero hindi nila is pangkulay talaga siya na shampoo. Yung nasa sachet. So yun yung ginawa kong sa. Eh pag nagsabi sila, anong forma sila? Bigla basta nabibili sa placer. Di ko alam kung nagtanong sila. Magtataka sila bakit. Halimbawa, in case parang wala din naman gumaya sa akin kasi wala naman nagsabi na, ay sinungaling ka, hindi naman pala talaga shampoo na na ganun, yung sa bote, hindi naman pala talaga ganun. Siguro walang nag-try, pero kung siguro mag-try sila, bibili sila dun sa amin sa placer, magtataka sila na ibibigay sa kanila is sachet. Kasi nga, hair blocking shampoo. Tapos sa sachet, kasi halong sa unting tubig. So legit talaga siya, magkukulay siya. So, ang itim. Yun yung naging ng buko. So, hindi ko hahayaang tuksuhin pa ako dahil hindi sa nasasaktan ako lang pakialam, nainis, naiirita lang ako yung paulit-ulit yung dadaan ka, nakikita ka nila, andyan na yung kataw, parang naiirita lang ako. Pero yung buko, hindi pinagmamalaki mo yung cute ngayon, habang anong buko di pa yung pantay, pugtod-pugtod pa yun. Ang lang masyadong sa tayo ngayon, dadaan ka, andyan na yung kataw, andyan na yung andyan na yung taga-sisi daw ako ng barya sa pier, na dati hindi ko din alam yun kasi di pa naman ako nakapunta ng mga pier-pier. So, nung nagpunta na ako ng city, nakita ko, ganun pala ang ginagawa ng mga batang pier, yung maghulog sila ng piso, tapos ang lalim, dinadive, tapos as in bilag sila sa araw kasi, syempre, nag-aabang sila ng hulog ng mga pasahero. So, ganun. At hindi po ganun, dahil hindi ako magaling mag-dive. At yung pinagsiswimmingan lang namin sa probinsya sa amin is mababaw lang. Pero naging sports ko ang swimming, second year na kasi, may mga ganong sports, mga laban-laban. Hindi rin ako doon sa solo, doon ako sa relay nakalinyada sa relay. Pero hindi naman din ako nailaban kasi di pumayag si tatay. Dahil may mga parent consent nga yan. So, syempre yung tatay ko walang tiwala sa akin kasi nga, namaya daw, paano pa ako lang ng panlabutan ng school niyan. So, yun lang yun yung kwento ng buko. And I'm sure baka pagdating araw may ikwento ko diyan kung ano pa kasi marami pang kwento-kwento. So, sa ngayon yun na lang muna Salamat sa panonood. And sana sa mga OFW natin yan sa ibang bansa, mag-ingat po kayo, lalo na ngayon may giyera po pala dyan sa may giyera pala dyan sa Iran. Iran and saan ba ngayon ang binubomba? Hindi ko sapat, Dubai ba yun? Sa mag-ingat po tayo dyan, mag-ingat kayo dyan mga kababayan. Kailangan talagang kaya natin magtago tayo, pero hindi talaga namin alam, hindi naman kasi ng bomba kung saan, dahil may may nasawi na tayong kababayan sa TV binalita. So, basta Panginoon lang talaga, kapit lang sa Panginoon. Wala na kayo ibang pagkapitan pa dyan. Panginoon lang talaga, dasal talaga na, syempre, pagdating sa Panginoon, wala ka ng dyan. Pag ang Panginoon pag missile pa yan, pag ginusto ng Panginoon, puputok yun doon sa taas, doon lang talaga yun siya, hindi din makakarating sa inyo kasi by the power of God yun. Pero pag idasal nyo sa tao, hingi kayo ng tulong sa tao, wala na makakatulong ng ganyan kasi hindi na pwedeng ng tao yan. Panginoon na lang talaga. Sa power ng Panginoon, pag magdasal kayo dyan, kahit saan pa yung missile na yan, tapos nandoon kayo, pag idasal nyo sa Panginoon, puputok lang yan doon sa kalawakan na hindi kayo ma-damage na walang mawawalang buhay or mga kung. So, yun na lang. Maraming salamat kasi alam ko napapanood yung video ko sa ibang bansa din. And maraming salamat pala sa inyo. And kahit ganito lang yung video ko, maraming salamat pa rin dahil nakikita ko kung saan bansa na mas malakas ako. Maraming salamat. I'm sure mga Pinoy din yung mga nanonood dun sa amin. Pero may isang bansa na mas malaki, mas mataas pa yung pinaka-views ko dun, part ng India. Di ko lang alam kung naintindihan nila ako. Or siguro naman kasi may subtitle dyan na malabas, kusa naman naka-auto translate naman yan.
Siguro pinapanood nila ako dahil inisip nila gano'n pala ang buhay ng isa din ako sa yung pakita ba yung buhay dito natin sa Philippines, parang gano'n. So, kaya kami, ang vlog namin ay simply living. Dapat may dugtong pa yun. Kaso, naghahanap pa akong kung ano yan. Kasi, ito, yung buhay namin, galing probinsya, dito namuhay sa Manila. So, ito yung vlog namin, ito yung buhay namin, ito yung, kung paano, diba? Nakatira kami sa city, pero yung gawa namin is parang probinsya pa rin. Kung ano yung buhay, kung ano yung kinakalakihan namin, yun pa rin. So, maraming salamat at mag-ingat po tayo lahat. Bye-bye. Hindi ko alam, may isa pa pala ako. Kasi nga nagsabay-sabay na itong mga order. Alam mo, minsan nakalimutan ko na yung mga ino-order kasi matagal ng, minsan mayroong ilang araw. Tapos mga anak ko nag-order, ilan yung panganay ko nag-order din siya ng sarili niya. Magulat na lang ako, biglang may sisingin. Wala pala man akong gunting. Pero inayaan ko naman siya kasi may sarili naman siyang sweldo. Pero minsan inaano ko na, wag masyado lang na pagdating sa mga, ano ba to? Ano siya matanda kung ano to? Matayin ko gunting. Dala-dala ko pa yung bag. Matayin gunting. Kasi dati may in-order ako na accessories. Ang tagal niya dumating. 1 month siya. Galing pa kasi siyang ibang bansa. And natapos na yung, natapos na yung inatidan kong kasal. Para kasi yun sa damit para mag-match. Kasi yung damit ko is V-shape. So need ko ng accessories dito na para hindi siya masyadong, hanggang dito kasi siya. Hanggang dito yung pagka V-shape niya. So sobrang payat ko tingnan. Kailangan may pangharang dyan, may accessories. So necklace. Ang tagal pala dumating yung shipping pala niya. Ay nako. Nabot ng 3 weeks. Tapos na yung kasal. Saka siya dumating. Nanghiram na ako sa anak ko yung accessories niyang pusa. Yun dito. Bumagay din naman na siya sa suot ko. Ito. Kay Happy. Cute lang. Yan. Ang cute lang niya talaga sa personal, oh. Ano niyo ba? Ang cute niya. Very cutesy. Kapag may anak ka talagang babae, makasuot-suotan mo ng ganito. So far yun sa mga order, hindi naman sila nagkakat yung tenga. Wala, ang cute niya. Lumalagpas pala siya. So mamaya pagdating ni Happy, maano yan siya. Cute siya. Hindi siya ganun kaliit dahil lumalagpas siya sa tenga mo. Pero very aesthetic. Pero, yun na lang muna sa ngayon. Ayan. Thank you sa anak ko na dukot ko to din sa labahan kasi yung sando ko nga sabi ko madumi. And yun na lang muna sa ngayon. Yung mga bagay-bagay, wag muna agad tayo mag-dispatch ha. Hanggat maaari itago, ipunin kasi darating ang panahon na magagawin sila ng paraan na may bagay pala na para aakma doon para magamit mo pa rin sila. Di ba? Tulad nito, di ba? Sabi ko nga small things, big impact. Di ba? Maliit lang siya pero ang laking tulong sa buhay mo. Katulad to, hindi na masyadong buyang yung gamit mo.